Hello mga Lodi, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po muli sa aking video tutorial about po sa ating network cabling system, no? So dito sa video nito mga Lodi, na kung saan ay ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano i-depend, no, yung ating project. So meron po kong ipapakita sa inyo na isang layout na kung saan ay dito po natin i-defend yung ating tutorial. So abangan po natin yan sa video na ito. So let's go! Okay, so ngayon mga Lodi ay nandito na po tayo ngayon, no, sa ating network cabling tutorial. Na kung saan dito mga Lodi ay meron po akong ginawang layout, no. So ngayon ay ipapaliwanag ko po sa inyo mga Lodi kung anong ibig sabihin po ng layout na ito, no. So halimbawa po mga Lodi, meron po tayong client. So ngayon ang gusto ng client natin ay ganito po kasi yung kanyang scenario. So sa kanyang bahay ay meron pong dalawang base, no. Meron pong ground floor at saka meron pong second floor. So ngayon meron pong kwarto doon sa second floor. So dito sa second floor mga Lodi, na kung saan meron pong isang table dito na dito nakalagay yung kanyang wifi, no, yung kanyang modem na wifi. So ito po mga Lodi, no. And then dito po ngayon makikita po nyo dito na dito rin po nakalagay yung fiber line, no, na kung saan ito yung kumbaga yung connection ng fiber, no. It's either ng PLDT ba or Globe. And then dito naman po mga Lodi sa ground floor ay naglagay po ng smart TV, no. So bumili po si client ng smart TV. So ngayon mga Lodi, ito pong wifi ay kung gagamitin po niya syempre yung wireless connection ay hindi po siya accessible, no, kasi nga medyo malayo, and then nasa loob pa ng kwarto, tapos meron pong flooring. So yun po yung nagiging problema, no, sa ating sa kanyang network. So ngayon sa project na itong mga Lodi, na kung saan ay ang ating gagawin ay ganito po yung layout natin, no. So gagawa po tayo ng tinatawag na LAN outlet. Maglalagay po tayo ng LAN outlet, and then maglalagay po tayo ng network cable dito. And then papunta po ngayon dito sa kabila kung saan mayroon ding LAN outlet. Pagkatapos may cable na papunta ngayon dito sa smart TV. So ganun po yung gagawin natin mga Lodi, no. So at least meron na po kayong idea. So ngayon mga Lodi, dito sa tutorial na ito, syempre hindi lang to basta lang na tutorial. So ipapakita ko rin sa inyo na kung paano yung properly sa pag-install ng ating mga LAN outlet. So kung naaalala po ninyo mga Lodi, na gumawa po tayo sa previous natin na video about po sa network cable, no, na copper. So papakita ko po sa inyo yung itsura ng ginawa po natin. So ito po yun, kung naaalala po ninyo, di ba, na tinest po natin ito. Ito po yung LAN cable na within RJ45. So hindi po pwede yung ganito mga Lodi, no, na maglalagdag tayo ng cable gaya dito na naka RJ45 siya, nakakunik dito sa ating modem, papunta po dito sa ating diretso sa ating smart TV. So nga paano ko po nasabi yun? Kasi po ito pong ating mga RJ45 ay hindi po siya ingon na matibay. So may tendency po na magkaroon po ng damage ito, no, lalong-lalo na kung palagi po nyo tatanggalin and then ibabalik. So dapat ang pinaka the best po ay gumamit po tayo ng outlet, no. So meron pong outlet ang mga network, no. So ngayon ang ipapakita ko sa inyo Lodi, no, kung ano yung materials na gagamitin natin sa project na ito. So okay, so unang-una mga Lodi, ang una kong papakita sa inyo, syempre ito pong ating pinaka-importante, no.
So ito po yung magiging bagay yung LAN outlet. So ang tawag po dito mga loads ay I/O modular ports. So ito po yung ibig sabihin po ng I/O, no? Yung I/O is input output, no? Modular ports. So ito po siya mga loady, no? And then ano pa ba yung iba? So kagaya ng iba nating materials, so syempre gagamit po tayo ulit ng ating wire stripper. No, importante po rin yan. And then syempre yung ating pares dapat to siya mga loady, no? So kagaya nito, makikita niyo po dito. So meron LAN outlet dito, and then papunta po dito. So kailangan dalawa rin po yung gagamitin natin. So yan po siya mga loads, no? Then sunod mga loads, siyempre kailangan po nating gumamit ng ating utility box, no? So gaya ng sinabi ko sa inyo, gagawin po natin proper kung paano po natin i-install ang ating LAN out. So ngayon, kung meron po tayong utility box, syempre hindi mawawala yung ating faceplate, no mga loads. So dapat ito ay single, pero wala po akong available, kaya double na lang po yung i-demo ko sa inyo mga loads. So meron na po tayong faceplate. Then syempre yung ating example lang po, no, isang flexible host. So mga loads, gagamit din po tayo nito. And then syempre hindi mawawala yung ating flexible connector, no? Importante rin po ito mga loads. Then ito naman po, syempre gagamit po tayo syempre ng ating screwdriver. So yan po mga loads. Then pa ba yung iba? Syempre ito, hindi rin po mawawala yung ating crimping tool, no? Meron po tayong paggagamitan nito mga loads. And then syempre, ang pinaka-importante sa lahat, yung ating network tester, no? So ite-test din po natin yung gagawin po natin na cabling, no? And then syempre, yung ating dalawang network cable. So ito po, no? Ayan, so dalawang network cable po yung gagamitin po natin sa project na ito. So ngayon mga loads ay mag-uumpisa na po tayo. So iisa-isahin po natin natanggalin ito. So tayo natin mga loads. Okay. So ngayon mga loads, so isipin natin na syempre kung maglalagay po tayo ng network cabling dito mga loads, syempre kailangan gumamit po tayo ng any protection, no? Is either pwede ang flexible or pwede yung PVC. So depende po yun sa inyo kung ano yung pasok sa budget ninyo mga loads. So example lang po na to siya, no? So yan. So ngayon halimbawa po mga load na nakalagay na po tayo ng flexible, no? Ito nilagyan na po natin dito, papunta dito. So dapat syempre kailangan ilubong po natin ito sa walling para hindi po siya makita, no? Ganun po dapat ang design ng paglagay nito mga loads. And then kapag once na nalagay na po natin sa walling, so kailangan na po natin mag cable pulling. So sandali lang mga loads, ha? So ito po mga loads, no? So meron pa akong isa pang extra cable na kung saan ito po yung gagamitin natin sa pagki-cable pulling, no mga loads. So halimbawa ay tapos na po natin itong ilubong, no, or ibaon sa ating pader. So kailangan na po natin ipasok, lagyan ng wire, no? So yan po, ipapakita ko po sa inyo. So ipapasok lang po natin yan mga loads. So ganito po yung bali yung proper. So imagine lang natin itong loads, no? Parang ganyan po, yan. So ngayon ito yung para sa second floor, then ito naman po yung para sa ground floor mga loads. So syempre ngayon so unahin natin yung dito, no, sa ating outlet, no. So dito mga loads, kakailangan na po natin gumamit syempre ng ating utility box. So kailangan syempre natin itong ano din, no, ibaon, no, ibaon din ito sa walling. So para tayong nag-install ng electrical outlet. So parehas lang din po yun mga loads. So ngayon susunod natin mga loads ay gagamit na po tayo syempre ng ating
flexible connector, no. Purpose po nito ay para makakonect po yung ating flexible dito po sa ating utility box. So gagawin po natin yan ay tatanggalin po natin itong kanyang stopper. So ipapasok po natin dito mga lods. So ayan po, ayan. So ngayon ibabalik po natin ito dito, kukonect po natin siya mga lods. Okay, so ganyan lang po siya, no. So ngayon siyempre itong ating cable ay ipapasok po natin dito, ayan. So ngayon ay nakapasok na po siya mga lods. So ngayon itong ating flexible ay kukonect po natin. So ganyan po yung kanyang proper na pag-install ng ating LAN outlet, no. So yan na po siya, no, mga load. So ngayon ang susunod po natin na gagawin ay i-terminate na po natin syempre yung ating unang LAN outlet, no. Ito pong IO na modular ports. So gagawin pa natin, paano po natin gagawin. So makikita po niyo dito mga loads, no, meron po siyang mga number na may mga coding, no? Ayan. So ang gagawin lang po natin mga loads ay susundan lang po natin ito, no. So para magawa po natin yon, buksan lang po natin to siya. So yan po mga loads, no. So titingnan po natin. So ang gagamitin po natin na color coding dito mga loads ay yung ating okay, focus po natin yan, yung letter B mga loads, no. Yung letter B na color coding. So unahin po natin syempre yung ating white orange, and then white blue, and then brown, white brown, then white green at saka green. So yun po yung gagamitin pa po natin na color coding, no, yung letter B mga loads. So okay, so ngayon gagawin po natin, magamit po syempre tayo ng ating wire stripper. So gagawin po natin mga loads, ito po, so babalatan po natin dito sa kabila. So yan po. Okay, oops, medyo matigas pa. Bitin po natin. Yan. Okay. So yan mga loads, no. So nakalabas na po yung ating mga wire. So ngayon tatanggalin po natin itong okay. So yan po mga loads. So ngayon ito-terminate po natin ito. So dito mga loads, walang problema kung mataas yung wire natin, kung masyadong mahaba, no, yung pagbalat natin, kasi hindi man din siya gaanong delikado kasi nasa loob naman natin ng utility box. So okay lang siya mga loads na kahit makita yung mga color wire natin dito sa baba, no. Hindi kagaya po lang sa ating ito sa ating RG45. So dapat wala pong makita yan, no. Ayan, no, naka-lock po siya, no. Ayan. So dito mga loads, okay lang po siya loads, no, na kahit mahaba po, pero wag naman po masyadong mahaba, mga ganito lang. Ayan, no. So kailangan po kasi natin ng allowance para ma-bend po natin ng maayos yung ating termination. So okay, so gagawin po natin ngayon yung unang color coding, yung ating white orange. So iisa-isahin po natin siya mga loads. So ayan, so tingnan po natin white orange po. So yung gagawin po natin, lalagay lang po natin siya dito. Ayan, tapos iipit lang po natin. So ayan mga loads, no. So nakaipit na po. So pwede po ulit natin buksan. Ibig sabihin po ay naka-click na po yung ating unang wire, unang color coding. And then sunod po mga loads, siyempre yung ating orange. So ganun din po, iipit lang din ulit natin dito, then bababa natin. So ganun lang po yung pag terminate nitong LAN port, no, LAN outlet. Then sunod mga loady ay ang ating magpares na blue and white blue. So unahin po natin yung ating
white blue mga lodi. Yan. So, dapat dahan-dahan. Okay. So yan. So kumagat na siya. Then buksan ulit natin. Yan, sunod yung ating blue. No, so sundan lang natin po yung kanyang color coding mga lodi. Okay, yan. So nakapasok na. So sunod natin mga lodi ay ang ating brown. So ito po yung brown, no? So ito po mga lods. Yan. So na sumunod ang bali ang number 8 niya. So pasok lang po natin dito. Okay. And then sunod mga lodi, yung kanyang number 7 ay ang white brown. So connect lang po natin dito. So yan po mga lod. Then sunod naman po yung ating white green mga lodi. Okay. Tapos sunod ang pinakalas ay ang white and green. Ang green mga lodi. Yan. So yan po mga lods, no. So na-terminate na po natin yung ating unang land port. So ngayon pagkatapos po nito mga lod, ang gagawin po natin ay papasok po natin siya dito sa ating utility box. So gagawin natin mga lods, ang susunod natin ay maglalagay na po tayo ngayon ng ating faceplate, no? So para maging mukha po siyang outlet, tanggalin po na muna natin itong mga screw. Yan po mga lods. Dahan-dahan lang. So yan po mga lods na. Okay. So gagawin po natin dito, ikukunik lang po natin ito mga lods, no? Yan. So dito natin sa ilagay sa pinakadulo. Yan. So ganito lang po siya, no? Okay. Okay. So ngayon gagawin po natin ay ilalagay na po natin siya dito. Yan mga lodi. So i-screw lang po natin dito. So dapat po ito ay 1 gang, pero wala po akong wala po akong 1 gang na outlet, kaya ito na lang po yung ginamit ko, 2 gang, no? 2 gang po siya mga lodi. So isa na yung isa. So ito pa rin. Yan mga lodi. So ganito lang po yung pagkabit ng ating LAN outlet, no mga lod. So ayan. So napakasimple lang po siya. So ganyan lang mga lods. So ayan, makita po ninyo ay meron na po tayong LAN outlet. So ito po siya ng mga lod. So kakabit lang po natin dito. So ayan po. So meron na po tayong LAN outlet mga lodi, no? So ayan. So ngayon mga lods, ang gagawin po natin ngayon, siyempre yung kabila ito. So isa lang po yung mapakita ko sa inyo na sample na ating materials na faceplate at saka yung utility box. So ang gagawin na lang po natin, yung kabilang dulo niya mga lods ay idiretso na lang po natin sa ating modular I/O, no? Pero hindi po yung ganito yung sa proper na mga lods, dapat po ay ganito rin po ang gagawin nyo kapag meron po kayong project. So putulin po muna natin yung dulo. Yan. So
So kailangan natin ikabit yung pares na modular I/O para po makapag-tester po tayo ng load. Yan, kasi gusto natin malaman kung yung pag-terminate ba natin sa ating I/O ay successful ba. No? So pareho lang din gagawin natin mga loads. So yan. So ito po yung ating modular. So unahin po natin yung ating white orange loads. Yan po. Yan. Oops, parang hindi ito pumasok. Nangyari. Okay. Then sunod mga loads yung ating orange. No? Yan. Yan po, no? Then sunod mga loads yung ating blue and white blue. So unahin po natin yung white blue mga loads. So unahin po natin ulit ipasok ito. Okay. Yan, sunod mga loads yung ating blue. Okay. Ayan. Yan, sunod mga loads, siyempre yung ating brown, no? Family brown. Ito po mga loads. So unahin po natin yung ano ba yun nasa color coding dito. Brown. So yung number brown is color brown mismo mga loads. Yan, ipasok po natin dito. Yan. Yan mga loads. Then sunod mga loads yung ating white brown. Yan. Okay. White brown mga loads. Yan. Then sunod yung ating green at saka white green. No, so pag-iwalay lang po natin sila. Ayan. So white green. Okay, dahan-dahan lang. Okay. Then ang last, syempre ang ating brown, no, mga loads ngayon brown. Natanggal yata. Okay, so ngayon mga loads ay na-terminate na po natin, no, yung ating parehong LAN outlet, no. So ganito po yung kanyang position, no, kung alala nyo sa ating layout. So ito yung LAN port para po dito sa ating modem o router, no. So isasaksak po natin yung ating network cable. Okay, so ngayon ikakabit na po natin ito, no, mga loads, no. So gagawin po natin ay i-connect po natin dito para matest na po natin. So yan po mga loads. And then yung kabilang cable, ito po, no, lagay na po natin dito. Okay, so ito na po mga loads, no. So para malaman po natin kung successful po ba yung ginawa natin na project, ay gagamitan na po natin syempre ng ating network tester. So gawin po natin, i-on lang po natin dito mga loads. So yan po, no. So ito po ay ilalagay po lang natin, saksak po natin dito sa ating RJ45 na port, no. So makita po nyo dito mga loads, no, ayan, no, meron po siyang RJ11 then RJ45.
So yung RJ11 po, ito po yung mga loads na ang maliit. Ginagamit po to sa telepono. No? Kung magtitest po kayo ng telepono, yan po yung RJ11. So ngayon, gawin po natin, isasaksak po natin dito sa RJ45 connection. Then sunod po yung ating dito po sa kabila. So tignan po natin kulods kung successful ba yung lights na ginawa po natin. Ayan, ano? So tignan natin hanggang sa makumpleto po siya. Ayan. So ayusin lang po natin to. Malamang dito lang yung magkakaproblema. So ayan na mga lods. So ayan, nakita po ninyo. So ibig sabihin po ay successful po yung ating termination. So ayan po. So makita po ninyo ay kumpleto na po yung ating lights, no? So ayan po. So sana po ay nagustuhan po ninyo ang video na ito at meron po kayong bagong natutunan. So yan po mga loads, no? So tatanggalin po natin ito. Halimbawa, tanggalin po natin ito mga loads. So yan po, nawalan po siya ng supply. So balik po natin. So yan po. So successful po siya, no mga loads. So pwede na po itong gamitin na termination para po doon sa ating smart TV, no? Papunta po doon sa ating Wi-Fi connection. So ito po siya, no mga loads. So yan po siya, no? So ito po yung layout na ginawa po natin. So maraming salamat. So hanggang dito na lang po ang ating tutorial. Bye bye.